anong klaseng insurance ba ang okay, Oo. Vince? Oo. So, una, alamin natin ano ba yung insurance, no? Yung insurance, ito talaga yung financial product natin na ginagamit natin for protection against emergencies. At pag sinasabi nating emergencies, usually dito sa Pilipinas, nagfo-fall yan ng kamatayan, pagkakasakit, o kaya kalamidad. Yan yung main three, no? So, yung essence ng insurance ay bumibili ka nito at kapag nangyari sa'yo yung emergency na yan, hindi ikaw yung aako ng lahat ng expenses. Yung insurance company, yung magko-cover niyan. Ano, pag nagkasakit ka, may namatay, o kaya ikaw ay na-disaster. So, kaya ang mindset dapat dyan sa insurance, ito ay isang expense panglaban sa emergency. Okay? So, kung ang mindset mo ay expense siya, no, dapat ito ay mura. Kasi mahirap na nga ang buhay eh. So ang sukatan ko diyan for all these kinds of insurance, no? Life, health at saka yung ating pang disaster, pag pinagsama-sama mo lahat 'yan, no, for your personal needs at magbabayad ka na, hindi dapat lalagpas sa 5% ng kinikita mo yung ibinabayad mo sa premium, no? Okay. Kung mataas na doon, masyado nang mahal. Okay? Para sa'yo. Yes. Huwag mong ipilit. Oo. So, for example, ako ha. So, ako, nagkakaalaman ng edad. Sabi mo 50. Ako, 46 years old. Ano? 46 years old. Ako ay mayroong 2 million na life insurance, no, na coverage. Ang binabayaran ko kada taon, Cheryl, ha, ay 6,000 pesos. Kada taon? Yes. O, di ba? At yan ay isa sa mga sikat na insurance companies, ha? Oh, di ba? Bakit yung iba? Kalalaki ng inaano. Oo. Kasi nga, yung kinukuha ng iba ay, kapag hindi ako namatay at na-reach ko tong age na to, makukuha ko itong amount na ito pabalik, no? So, hindi natin alam, kaya mas mataas yung binabayad mo kasi yun yung bahagi na binabayaran mo plus kasama na ang napakalaking agent's fee. Diyan, mga insurance agents. Ang sabi usually sa unang bayad mo, kalahati kanila daw. Yes, oo. Hindi naman, unang taon lang naman, not the entire time. Yes, at hindi naman masama yun. Ano? Kasi maski naman dun sa kinukuha ko na kada taon Meron ay 6,000. Meron din yan, no? Nasa 30% or 50% yan per annum. Pero yun nga, hindi siya ganun kabigat. No? Kasi protection lang talaga. So, ang mindset mo dapat sa insurance, hindi ka kumikita dito at katulong mo siya kapag may nangyaring masama sa iyo. Ngayon, kung walang masamang nangyari sa iyo, ay ipagpapasalamat mo yan sa Diyos at hindi mo siya panghihinayangan dapat dahil expense siya. Okay. Kasi iba-iba yung life insurance, diba? Yes. Kaya ako sabi ko sa iyo, may nag-o-offer na naman sa akin. Wala naman akong anak. Wala naman makikinabang pag namatay ako. Mas interesado ako upon retirement, Yes. diba? Kasi ayoko nang alagain ako. Gusto ko, I'll be able to have my own money and not depend on my siblings or mga pamangkin pag matanda na ako. Ayokong pabigat. Gusto ko nga, pag nag-isa na lang ako, mananatili ako sa isang home. Home na may community. I'm fine with that. Nako, yan yung isa sa mga business opportunities actually, no? So, tama yung sinasabi mo, no, na dapat yung ating financial product, nagmamatch niya kung ano yung purpose nito, no? So, kung protection against emergencies, insurance yan. Kung retirement yan, hindi yan insurance. Kasi hindi naman emergency ang retirement. You can plan way ahead of it, no? So, investments yun dapat. Ayun.